Okay, magandang hapon po sa ating lahat. So magagabi na po. So meron lang po tayo na adjustment para po sa ating midweek service kasi marami na po din sa atin na may trabaho na. 5:30, I think yung natin mag-adjust sa time para at least po yung iba is makapakinig. So ayan, tayo iniaawit para sa Panginoon. Let us sing, Are You Washed in the Blood? Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat pong muli sa gawing ito ng pinagkalagay po sa bawat isa sa amin. Kung saan sama-sama pong muli kami na maka-attend po via online sa aming pong mga tahanan. Kung nga po na forsake the assembling of ourselves together. At maraming salamat po sa lahat ng biyaya ang natanggap. We are the church. Kami po yung church, hindi po yung building. Kasi alam ko po na hindi pa po alaw ngayon na kami ay mag-gather physically. Pero I know, God, na didinggin niyo po yung aming panalangin kung saan malit na po yung kung saan payagan na kami mag-gather physically, social distancing, at syempre andun po yung aming mga professional nurses. Maraming salamat po sa lahat ng blessing na natanggap sa protection, sa provision, sa buong linggo na ito, yung maghapon, sa mga pakinggan po namin, sa mga devotions, sa aming po mga panalangin, sa aming po mga pag-aawitan, dito po sa pagbibigayan. Maraming po yung binigay at sa nagbigay at maraming salamat po sa mga kapatiran na despite of the challenges na nangyari ngayon is andun pa rin yung willing heart na pagbibigay na naayon po sa kanilang pag-ibig sa inyo na hindi po napipilitan. Maraming salamat po ako pala niyo yung binigay at sa nagbigay. Pwede po sa aming pong pakikinig po ng mensahe, pwede po ng wisdom, ng pagturo, pwede po ng espiritu. Kami po nakikinig is maging spiritual din po. Nandun po yung aming tamang puso, yung aming submissive heart, teachable heart, at syempre yung humility sa mga ginagawa po sa pakikinig po. Yun po sa buong service na ito, kayo pong patuloy tinataas at pinasasalamatan. At ito po ang sa dalangin, tayong pangalan ng ang Panginoong Hesus, sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Let us continue singing. Let's sing Because He Lives. So, amen. Sabi ni Brother Randy, umabot.
peace for the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy we feel. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is for the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, I'll worry pain, and then I'll stand, gives way to victory, lies of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, fear is gone. Because I know He holds the future, and life is for the living just because He lives. Praise God. So maraming salamat po. So tawagin ko na po. Alam ko po na marami na pong excited para makikinig na salita ng Diyos. So ayun ko ng tinawag akong pastor. Pastor Renato. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. At eto nakita-kita na naman tayo after ang simula ng Sunday. Oh, I hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Patuloy na po tayong tanggapin natin kung ano yung ating ginalalagyan ngayon. So pinag-aaralan ko nga po yung end times kaya saka yung prophecies ngayon. At binabala ko yung preach yan isang araw. Medyo ayoko kasi magkamali. Nag-research pa ako ng tungkol sa end time na yan. Tapos isi-series natin yung pati yung rapture na yan. At pati yung darating tagpas. Kahit nasa heaven na tayo, pati yung mga darating na panahon, eh kailangan yung matutukan niya. Kasi aalis tayo, kailangan matutukan natin lahat kung ano nakasulat sa Bible. Pati yung mga mangyayari. Kasi babalik pa rin naman tayo sa media niya. Pero asahan po ninyo, so huwag kayong matakot, ano? Kasi sa pag-aaral, habang pinag-aaralan ko sa ibang pastor, kaya nagkausap kami sa messenger o sa kasi nag-video chat kami. Talagang itong nangyayari ito ay pinayagan din ng Diyos. Siyempre, gawain ng Diablo ito. Kala ng Diablo, matalino siya, no? Pero mas matalino ng Diyos. Kasi all-knowing siya eh. At ang Diablo na yan, hindi lang naman ng Diyos. So, pinayagan niya ito na alam niya makakaganda sa at alam ng Diyos kasi makakaganda sa atin. Hindi tayo lumalabas, pero may pagkakataon po tayong maghanda. Hindi ba naisip na itong nangyari ito sa atin may paghahanda ng Diyos para sa atin? Okay? Kasi alam po, habang pinag-aaralan namin ito yung end times, kaya may isang binabasa ko yung understanding the time. Kailan maintindihan natin. Tapos yung mga nasa end time na po tayo, yung prophecy, yung alam niyo ba, nasa time na tayo ng Laodicea ngayon kasi pinag-aaralan naman yung 7 churches. At marami ng tao ngayon ang talagang malayo sa mananampalataya. Marami ng dating
busy sa gawain. Pero ngayon sa panahon ito, wala na. Yung mga dating pastor na nakikita, hinahangaan ko sa telebisya, sa dating pinanonood ko sa TV o kaya sa internet na ganyan, alam niyo, tumayong talaga sila sa Diyos eh. Iniwanan nila yung truth at niyakap nila kung yung mga makabuntong bagay. Eh, ang dami po tayong matutuhan mga kapatid. Kaya bilang pastor nyo, di ba sabi ko nga, tulungan tayo, lumago tayo sa isa't isa. At ako'y regalo ng Diyos sa inyo, gagawin ko lahat yung gagawin ko. Pero nasabihin ko sa inyo, huwag kayong matatakot. Although may nakakatakot na darating. No? Kasi after this pandemic na to, mas patindi pa yung darating. Lalo na ngayon, medyo nagkakairingan uli ang China at sa ibang bansa pa. At lalo na humihingi yung Italy na isipin ng lahat ng apektadong gobyerno na bansa. Hindi magpapayag yung China no? Kaya naghahanap na ang China ng mga kampe sa parting Africa. At alam naman natin yun na pang nangyari yan, gera na yan. Pero siyempre, bago mangyari yun, magkakaroon talaga ng matindi. At alam mo naman siguro, alam-alamang at nawa, no? Hindi na pwede pumasok mo sa gera na yan. Bago dumating yan, sana mag-capture na. Pero ang prophecy kasi kailangan mahayag ang Antikristo. Aakyat. Pero ako excited ako. At hindi ako natatakot. Mamatay man ako sa panahon ko ngayon. Alam ko naman ako, ako'y pumunta sa heaven. At muling babangon uli ako. So dapat dumating tayo sa isang level na yan sa buhay natin. Kaya habang hindi pa po dumarating yun, kailangan unang-unang masigurado natin na tayo po ay Kristiyano. Hindi pag bumulay-bulay natin na ako ba ay kasama sa langit. Kaya tunay ba na ako ay makakasama sa langit? Kailangan masigurado niyo yun. Ito bang mga mahal ko sa buhay ay makakarating sa langit? Simple lang naman po mga kapatid. Okay? Meron ng outline tayo dun sa ating gospel, di ba? So pag-aralan niyo, i-share niyo sa bahay ninyo, yung mga mahal mo sa buhay, hindi pang Kristiyano. Huwag kayong papayag. Alam naman natin ang destinasyon nila na kahit magalit sila sa inyo. Hindi, pag sila'y nakakilala sa Panginoon. Pinag-aaralan ko nga po yung salt, about salt, no? Yung salt po, yung deliver ko siyang lesson kasi. Yung salt kasi, dalawang klase yan, no? Elemento. Chloride at saka sodium chloride. Yung sodium is 40% ang element niya. Yung chloride, chlorophyll, ay 60%. Na pag pinag-isama mo yung salt. Okay. So, dami tayo matutuhan. And kararapat na tayo talagang ginagawa natin talaga yung paraan natin, ilapit natin ang sarili natin sa Lord. Gumago tayo sa pananampalataya, maging matatag na tayo, kausapin natin mabuti ang Panginoon. Kaya sa atin, magkakaroon tayo ng lesson na private room, o kaya war room natin, talagang altar natin sa bahay natin, kasi di ba tayo makalabas. Okay naman ng TV, pero mas mahabang panahon sa TV kaysa pakikipag-usap natin sa Lord. Kaya nalista nga lahat ng hadlang eh. Kasi sinasabi ko sa inyo mga kapatid, may mas matinding darating after this pandemic. Hindi na po normal ang buhay natin ngayon. Tandaan niyo yan. Lalo na pag sinasabi nilang hindi ka, yung sinasabi nilang chips na yan, pag hindi ka daw normal, hindi ka talaga magiging normal ang buhay niyo. Hindi po ako naniniwala doon. Yung bendita na nakita ko sa pag nagpalagay tayo ng chips, lalo sa hindi pa tumating Panginoon sa Kristo, ano yan? Maraming namamatay dyan. Kaya nga sinasabi ko maging napagmansay tayo, mag-abang sa kanyang pagkakawin, at habang nag-aantay tayo, pinapasiglanan natin yung buhay natin. I-enjoy natin yung buhay natin. Kaya natatakot, nag-aalala, kundi enjoy natin ang ating fellowship sa Panginoon. Okay? So habang nagtatasyon natin, no? Papakita lang na talaga namang sabik na Pasko nung makita kayo. Salamat nga, nakita kayo ng John Raymond. Kasi yung purpose ko, para mag-bisita kayo, gusto na kayo. At siguro pag nag-alis-alis yun, baka pwede na magpalusot na makarating ulit, baka bisita man lang sa inyo. Doon pa rin ang pag-iingat natin. Okay. Sa gabi kong ito, ang ating lesson po
matatagpuan sa Philippians 4. Philippians 4, mayroon ba kayong Bible? Philippians 4:13 to 14. Philippians 4, kung mayroon kayong Bible dyan, Philippians 4, verses 13 to 14. Ito na po kayo. Tapos babasahin po natin, ano? Ready na po kayo, no? Philippians 4, 13 and 14. Alam niyo, sabi na lang mag-preach sa pulpit. Mabuti pa yung mga ibang pastor. Siyempre, yung iba kasing pastor nakatira na sa bahay niya sa simbahan. Kaya hindi problema yung mag-preach sila sa kanilang mga pulpito. At ako yung nananabit na rin. Nakaingit na yung mga pastor na nakatira sa simbahan, no? Kasi ando na sila, pwede sila mag-preach sa pulpit. Okay, Philippians 4:13 to 14. I can do all things through Christ which strengthens me. Nabi mo kadalasan itong verse na ito, misapply ito. Okay? I can do all things. Sige mo lahat ng bagay ang magagawa mo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na nagpapalakas sa atin. Verse 14. Notwithstanding, we have well done communication with my affliction. Tayo po'y mga namin. Aming amang banal na nasa langit, maraming salamat Ama sa gabing ito. Kasi in spite na pandemic, medyo lumuwag na naman, medyo dumami na naman po ngayon ang may kaso ng tubig. Gawa ng malawakan na rin po ang pondo hindi sa buong Pilipinas. Pero naniniguro po ngayon ang Department of Health na maraming masaswak para ma-identify po nila yung mga mayroong mga sintomas o pag hindi na lumala at para yung sa bahay hindi na magkalat o mayroon mga sa bahay ay ihiwalay nila hindi pa kaawa. Pero salamat po sa ganitong katalino binibigay mo sa amin sa aming mga nasa gobyerno ng aming presidente. Bigyan mo sila ng patuloy na katalinuhan, pagkakaisa na ano man ang mga komento ng mga iba't ibang tao ng gabi kung saan sila magpapagala. Dalangin ko po yung mga gumagawa ng mga Pilipino na kinamis sa aming Pangulo na nakagawa sila ng isang vaccine para ito'y may ibigay sa bawat isa sa amin. Nawa po yung gamitin po ang doktor o scientist para sila po'y makagawa ng isang vaccine para sa aming bansa at makatulong din sa ibang bansa. Salamat magiging kami na namin ito yung isipin okay, papalakas sa amin at papapatang sa amin lalo kami maging maalat at magsilbing liwanag sa mundo ito. Pagpalain niyo po ang bawat oras namin magagamit sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at Tagapagligtas. Amen. Okay, so ang title po ng ating lesson ngayong hapon ay sabi po dito sa ating lesson is confidence that conquers. Ba't yan ang confidence? Ito yung lakas ng loob. Ito yung may tapang ka. Okay? Meron ka kumpiyansa, tiwala. Meron ka pinagkakatiwalaan. Ngayon, dahil may sobrang tiwala ka, sabi natin mo. At ito ang nakakapagbigay tagumpay sa mga bagay na dapat tayo babagsak. Okay? Sumusulong tayo sa ating spiritual na buhay. So, ang isang tao kung may tinatawag na confidence level, ito sinabing confidence level, nag-level up yung kanya tiwala. Okay, isa pong ito yung makakapagbigay, makakapagsabi kung anong mangyayari sa future okay, base sa kanyang pananampalataya. Whether sabi nga dito whether yung taong yan ay magtatagumpay o hindi sa kanyang buhay. Kilala naman tayo talagang sobrang impressive. Pag sinabing sobrang kung titignan mo yung record niya, yung talento niya, yung kanyang edukasyon, yung background niya, okay? Na
pag may apoktulad sa kanya, nagawin ang isang bagay, pero nabibigo siya. Nabibigo siya, saan mo siya nabibigo? Na gawin yung kalooban ng Panginoon para sa kanyang buhay. Ang dami ng kilala, okay? Magandang edukasyon niya, o sobrang kaya, talento siya, pero pagdating gawa sa pagkakataon gawin ang kalooban ng Panginoon, nabibigo po siya rito para sa kanyang buhay. Bakit kaya? Bakit kaya siya nabibigo na gawin ang buhay? Sapagkat sila po ay nagkukulang ng tinatawag na confidence. Sabi naman, lakas ng Diyos, tiwala niya sa Diyos. Sa kanila, kaya sila walang confidence, ito ay parang sa kanila sagabal, harmful sa kanilang buhay. Okay? So, other people I've known lack of impressive credentials. Okay, na mga kilala kong tao, hindi naman sila kilala. Hindi naman ganun kataas ang kanilang pinag-aralan. Pero, naabot. Kaya para kung sabihin ang hinahanap ng Panginoon, yung mga taong walang masyadong edukasyon, walang masyadong alam. Pero siyempre, mahapakahalaga ng edukasyon. Kasi, pinipili ng Diyos yung mga may mahihina para bigyan ng kahihiyan yung matatalino na hindi nakakapaglingkod sa Panginoon. Hindi sila pinipili ng Panginoon. Pero sila yung, hindi naman wala namang pinag-aralan, wala naabot na anong bagay sa kamagpakal ng buhay, pero sila po yung nagkakagumpay. Now, they did so because they had learned to rely on God's power. May bilang ko ganyan ang sarili ko ngayon. Wala na akong ganong kaalam, gaya ng iba, may mga doctorate pang iba, no? Pero, simula na ako yung magtiwala sa Diyos, magtiwala sa kanyang mga salita at mga pangako. Alam nyo, naranasan ko po yung sabi ko, galing ng Lord. Okay? Kasi, hindi mo alam na isa, hindi ikaw yun. Nagmumha sa buhay mo. Isipin mo po, mula sa bagsak, pinulot ka ng Diyos. Inaayos ng Diyos yung buhay mo. Tinuruan ka ng Diyos at pagkatapos ay kayo ginamit niya. So makikita natin, nagawa nila magtagumpay dahil nagtiwala sila sa kapangyarihan o pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya nga sinasabi ko nga sa title natin, confidence that conquers. Okay, hindi pala yung sa taas ng pinag-aralan, hindi pala yung dami mong alam, ang dami mong skill, hindi pala yung kung anong itsura mo, kundi kaya nagtatagumpay ang isang tao dahil sa kanya nagtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi sa kanyang sarili, kundi ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan niyo sa Philippians 4:13, sabi niya lang. Sabi si Paul kung sumulat ito, I can do all things through Christ who strengthens me. So makikita mo na, magagawa niya isang bagay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na siya nagpapalakas sa akin. Bagamat ang verse kong ito ay popular na verse ito, kilalang ito sa New Testament. Pero marami pong tao, kailanman hindi nila natutuhan i-apply na maputi ang verse na ito. Kasi ang iba kasi naniniwala sila, ibig sabihin na sila'y nakakasiguro, sila'y ginagarantihan nila ang kanilang sarili, yung sarili nilang kakayahan, sarili nilang katalinuhan, at iniisip nila na yung kanilang katalinuhan, yung kanilang kaalaman, ay para po ito pangako sa kanilang sarili na sila ay magtatagumpay ano man ang kanilang piliin, ano naman kanilang piliing source ng kanilang buhay para magtagumpay, whether yan ay nasa kalooban ng Diyos o wala. Parang malabo po, no? Ibig sabihin, nagtiwala sila sa kanilang kaalaman, naabot nila sa kanilang buhay, so may pride na yung taong ito. Kaya sabi na, ay, sapat na itong isipin mo, ganito, ang na sa buhay, kilala na ako sa mga tao, at alam ko, magtatagumpay ako sa bawat larangan pipiliin ko, yan mga inay, nasa kalooban ng Diyos o wala. So,
yung kumpiyansa galing sa mga sarili. Kaya sabi dito, yung confidence o yung tinatawag na matibay na paniniwala o lakas ng loob na inilalarawan mo dito sa verse nito ay galing mismo sa God the Father. Okay? Galing sa Ama. And is for the express purpose. Ibig sabihin, ito ay para sa isang hayag na layunin gawin ang kalooban niya para sa ating buhay. So, ibig sabihin, para kay Paul, yung confidence na yan ay may alam niya may ipapagawa ang Diyos sa kanya. Okay? Ngayon, walang tiwala si Paul sa kanyang sarili. Kaya nga sabi niya, I can do all things sa kanyang through Christ. Okay? Which strengtheneth me. Even ang mga pastor, talagang alam ng pastor ito. Kahit may time pa nga mga kapatid na sa uladong sinaulo ko pa ang message ko ha. Nung bago-bago pa lang ako nun. Sinaulo ko lang. Hindi ko pa masyadong ang try ko ang talagang parang sobrang tiwala ako sa sarili ko na alam ko to. Kayang-kaya kong ibugbog to, ipokpok sa pulpito ito. Hindi pa rin ako pastor nun. So pagdating ko doon sa pulpit, naging speaker ako ng isang sa isang young people yata, nakanganga ako. Kabarbara. Parang napahiya ako, no? Ibig sabihin, tinaloob yan, ginusto rin ng Diyos yun sa buhay ko. Huwag ako magtiwala sa sarili ko. Huwag ako magtiwala sa kakayahan ko. Huwag ako magtiwala sa edukasyon ko o kagalingan ko. Tingnan niyo po, tingnan natin ang scriptural principle, mga prinsipyo mula sa Biblia patungkol sa confidence. Tingnan niyo, tingnan natin ang kumpiyansa, yung lakas ng loob, yung confidence ng mga apostol. At gusto kong matutuhan natin yan, na makuha natin. Para tayo po'y lumago. Kasi itong mga ganitong lesson gusto kong matutuhan ninyo para pagkatapos ng epidemya na ito, may dumating mas matindi. Kapatid, huwag na tayo magtiwala sa sarili natin. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. May kontrol ng lahat. Okay. Nung early church, unang-una, yung unang leaders ng mga church na mga church, early church leaders, sabi natin yung mga apostol, nag-display po sila ng supernatural confidence, okay, sa Panginoon, sa abilidad, sa kapangyarihan ng Panginoon na sila ipoprotektahan, sila ibibigyan kapangyarihan at ipuprovide ng kanilang mga pangailangan. Okay? Hindi nila iniisip kung sila magugutom, hindi sila mapapahama. Talagang iniisip nila sila ipoprotektahan ng Panginoon. Kaya ang tawag din supernatural confidence, sobrang tiwala, sobrang lakas ng loob ng mga apostol noon. Na kahit sila may sakit, talagang pinapagaling nila yung mga yan. Dahil sobrang tiwala nila sa loob eh. Okay? Pag may harap sila ng mga demon possessed, talagang lakas ng loob, hinaharap nila kasi alam nila gano'n. So, si Peter at si John, kaya nyo ha, dahil sa paghahayag nila, pag-preach nila ng kaligtasan, ng gospel, alam nyo, sinita sila eh. Sinita si Peter sa si John, dinala sila sa tinatawag na council, sa ating konseho. Okay, sabihin natin sa harapan ng mga barangay. Okay, niharap sila sa barangay noon dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, Gospel. O we call it the Jewish government body. So noon, may mga ganyan na sila. So, nung sila tinatanong na, sila ini-interrogate na, bakit sila nangangaral ng ganitong mga salita, sobrang na-impress mga kapatid. Sobrang humanga. Kaya yung council dito, na talagang dahil umahanga sila sa kanilang mga sagot, na malinaw yung sagot nila, kumpiyansa sila sa kanilang mga sagot, na sa tingin ng mga council na ito, talagang, ano ba ito? Ano niya? Parang alam na ito mga sinasabi nila. Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila na ang mga apostol na ito ay hindi naman nakapag-aral, uneducated. Pero may dyan, mangingisda. Lumaki silang mangingisda. Okay? Look at Acts 4:13. Sabi niya, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived, alam nila, that they were unlearned and ignorant men,
they marveled and took knowledge of them. Yung sa una, took knowledge of them, sila na rin ang nagsabi. Ano sinabi nila? That they had been with Jesus. Tignan niyo yan, ano? So, ibig sabihin, talagang yung kumpiyansa nila, yung lakas ng loob nila, ang nagbigay sa kanila ng katalinuhan, okay? Dahil kasama nila ang Panginoon, sigurado nila yung pinapahayag nila ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ay talagang tinanggap nila sa puso nila, minaster nila yun, dahil sabi nila, tama, sinasabi ng Panginoon, naniniwala kami sa sinasabi ng Panginoon, at kami tiwala sa Panginoon, kaya yun ang lakas ng loob nila. Kaya sila nang nagsabi, yung council sabi niya, that they had been with Jesus. Nakakita ko pa na magagawa niya pag tayo na palagi na sa Panginoon. No? Kaya, maalala niyo sinasabi ko pa ng last lesson natin, no? Lalo na yung tinatawag, sinasabi natin, godly meditation. Ginagawa po nila yung palagi. At pag palagi kayo nag-meditate ng salita ng Panginoon, tatalino kayo. Okay? At magkakaroon kayo ng sapat na kakayahan, lakas ng loob, at manggagaling mismo sa ating Ama. So dito, Paul expressed his assurance. So Tagalog, pinahayag ni Apostol na ang Diyos ay patuloy na kikilos sa buhay ng mga mananampalataya sa Philippians. Okay? So dahil yung express niya, yung kanyang assurance, yung kanyang katiyakan ni Apostol Pablo na ang Diyos ay patuloy na gagawa sa buhay ng mga mananampalataya sa Philippians. Bakit Philippians 1:6? Tingnan nyo, parang ako rin, ako sobrang tiwala din ako na patuloy na kikilos ang Panginoon sa inyong buhay. Sabi niya, being confident, yun na confident, no? Of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Pag sinabing the day of Jesus Christ, ito yung rapture. Pag nag-rapture na tayo. So, ibig sabihin, habang hindi nagra-rapture, patuloy nakikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya hindi ka pwedeng hindi magbasa ng Bible. Pag hindi ka nagbasa, lahat ng mga bagay na hindi ka magiging masaya, talagang hindi ka parang hindi kompleto sa buhay mo, talagang God is going to get your attention because God has a plan for us. Amen. Lalo na ngayon ang mga pandemic na ganito. At alam na natin sa kung paano natin yung end time, nasa end time na tayo mga kapatid, nasa panahon na tayo ng Laodicea. Kaya karamihan ngayon ng mga, alam mo, masubukan yung mag-ano sa internet kung meron kayo yung mga, ang dami na yung nakita nga si Paul Walker sa Baradan, John Ray, na inalam niya yung picture niya, yung lahat ng mga false teachers. Ay, grabe. Ang dami na. Pero sabi niya, itong mga tao ito dati, minsan nagmahal sa Panginoon. Nang sila ay makakilala kay Kristo. Panahon ng Laodicea, sila sa Panginoon, they preach another gospel. Kaya tinatawag na prosperity gospel. Joel Austin, bakit daw puro na lang masarap ang mga pagkain nila? Kaya sabi, pagod na itong mga tao ito. Kaya kailangan nila encourage. Tama naman, pero dapat balanse. Kasi ang trabaho ka lang ng pastor is pakainin sila at paalalahanan kung may kasalanan ginagawa. Kasi yung kasalanan na yan ang talagang magpapalayo sa Diyos, magpapalamig ng ating pananampalataya. Yan ang maglalayo sa atin sa panalangin, lahat sa salita ng Panginoon. Kaya dapat ang trabaho ng pastor is pakainin at magpaalala sa dapat gawin at magpaalala sa hindi dapat gagawin. Ganyan po yan. So, hindi lang po si Paul ang nag-encourage dito. Si John encourage na rin ang early church noon that the Father would surely answer their prayers. Okay? Sabi niya rito, sabi ni Paul, sabi niya, ako ay naniniwala, may katiyakan ako na bakit simula ng Ama na simula sa buhay nila, kanyang tatapusin hanggang sa dumating ang Panginoon sa Kristo. Kaya kang Kristyano, hindi pwedeng hindi kikilos gano'n. Pero pagka hindi gumagawa din sa buhay mo, walang nakikitang pagbabago sa buhay mo, ay pagka hindi ka Kristyano. Sabi nga yung preaching ni Paul Walker na pinahano ko, sabi niya, maraming mga sagsasabing sila yung mananampalataya.
na pupunta sa impyerno. Kasi iba na yung buhay nila. Iba yung musika na pinakikinggan nila. Manamit. Paano sila mga kasama nila, ano yung mga pinanunood nila, ano yung klaseng buhay meron sila. Dami nga eh. Okay? So sabi niya rito sa John, 1 John 5:14-15, and this is the confidence that we have in Him. Okay? Tignan nyo ha. Kaya sabi niya rito, ito yung kumpiyansa na dapat meron tayo. Yung tiwala na dapat meron sa Kanya, sabi natin. Sabi niya, ano yun? Ask anything according to His will. O, di ko ba? So dapat yung lesson naman natin about how to have joy, di ba? Sabi niya, kailangan full tayo sa Holy Spirit. Pag tayo puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, ano mangyayari? So magkakaroon tayo, siya yan gagawin sa atin sa ating panalangin na alam natin na ang ating hinihiling sa Kanya ay nasa kalooban ng Diyos. Okay? Kasi gabay ka ng Holy Spirit. Ngayon, dahil tayo, pag tayo nanalangin, alam niya tayo sa gabay ng banal na Espiritu, ang sabi niya dito, He hear us. Pakikinggan niya tayo. Di ba? Sarap nun. Kaya sobrang kumpiyansa dyan. Ano? Sabi niya, pag kayo nasa kalooban ng Panginoon, sabi niya dito, at ako'y kumpiyansa na pag kayo humiling sa Kanya, pakikinggan niya kayo. Look at John 15, verse 15. And if we know that He hear us, o di ba? Then alam mo na ikaw pinakikinggan niya, kaya pala sinabi niya rito, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desire of Him. Alam natin na sasagutin niya. Okay? So, yan itong napaganda, yan tinatawag na confidence. Okay? So, yan sinasabi ni Peter, ni Paul, yan din sinasabi ni John. Katulad nila, si Peter, si John, okay, si Paul, ang sabi niya, kayo at ako ay magkakaroon ng kumpiyansa, confidence o ng lakas ng loob, ng tiwala sa Diyos, sa Kanyang mga pangako, ay totoo. Okay? Hindi yung totoo kaya ito, hindi. Tayo rin ay dapat magkaroon ng tinatawag na tiwala sa Kanya, lakas ng loob sa Kanya, na ang Kanyang mga pangako ay totoo, at palaging, maaasahan. Kaya sarap, dapat mawala yung mga doubt sa buhay natin eh. Okay? Yun ang tinatawag na confidence to conquer. Ano yung conquer? Nilalabanan niya, pinagtatagumpayan niya yung ating mga takot, pinagtatagumpayan yung ating mga pinagtatagumpayan natin yung mga bagay-bagay na alam natin makakadlang sa atin. Nagtatagumpay tayo. Diba sabi niya, we are more than conquerors. Amen. So, paano tayo yung conqueror? Alam niyo si David nung napatay niya si Goliath? Oo. Sabi niya, the battle is the Lord's. So, tinakbo niya si Goliath. Isipin mo, ang laki ng kalaban niya, ang laki ng sibat niya, ang laki ng espada niya, ang laki ng kanyang shield. Pero si David, wala siyang shield, kundi isang tirador. Okay? Tinakbo niya, sinalubong niya talaga. Sabi niya, the battle is the Lord's. Hindi ako ang kalaban mo ay ang Diyos. And that's the kind of confidence ng karoon tayo mga kapatid. Kahit anong bagay, huwag natin hayaan na magkaroon tayo ng duda sa ating kaisipan. Kahit kaunting takot, alisin natin yan. Kahit anything na alam natin masama, sad, jealousy, indeed, lust, huwag natin papayagan yan sa isip natin. Dapat yan, hindi makapasok kahit konti. Huwag ka magkasinangga. Buti bang galit sa kasalanan, pero yung galit ka sa taong nagkasala, ay huwag. Okay? Kailangan doon lang sa tao, sa ginawa, hindi doon mismo sa tao. At sa mga magkasawa, pwede natin i-apply sa buhay natin yan. So tulad nila, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag na kumpiyansa, tiwala, lakas ng loob sa mga pangako na ang pangako niya ay totoo at palaging maaasahan. Okay. Kung minsan, basta lang tayo nakakapagsalita, kasi pagka, di ba sabi ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. At dyan tayo madalas natatalo. Tingnan nyo, the power of confession. Kung minsan, basta lang ganyan sasalita. Kaya yung may power yung ating mga sinasabi. Look at Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue. Okay, tingnan nyo, kapag nagkamali ang mga presidente natin, presidente sa ibang bansa, laban sa ibang bansa,
kaunting salitaan lang yan. Sige, gera tayo. Gera na yan. Okay? Andun yung tao kaya mismo sa libro natin. So, death and life are in the power of the tongue. Maliit lang yung bilang yan. Pero ang kapangyarihan yan. Ano yung power? Sasabihin yan. Lalo sa mga tao nasa mga namumuno. Okay? Lalo ngayon yung isang pastor na namumuno sa mga protestante, si Kenneth Copeland. Isipin mo nga dati, ang daming taong followers yan, bibili ko sa kanyang na malaking auditorium, ano? Galing na Pentecostal, sinanong to, linamon niya. Yung grupo na, pinag-read, yung pala naman ito beforehand, nagkasundo na pala si Kenneth Copeland at saka yung mga Pentecostal na muling bumalik uli sa pagkakatoliko. Kaya protestante sila eh, nakalimutan na nila, no? Ngayon, bumalik sila, may picture pa sila, nagyakapan pa nila sila ni Pope. Okay? Sino yung Pope na yun? Francis. Okay? Na sila bumabalik. Ito isang larawan na mga kapatid na ito yung mga signs na malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Siyempre mo yan. Na dati nag-protesta na sila ng mali. Nakalimutan ngayon, sumasama sa napanoorin nyo. Si Kenneth Copeland. Sumama na siya sa magaling na hinamo sila ng magaling na speaker na grabe mga kapatid. Kaya mag-pray palagi si Pastor ka na palaging nananatili nagtuturo mula sa katotohanan. Mula sa Biblia. Kung ano lang yung what the Bible says. Amen. Hindi pwedeng manaig yung misyon, hindi pwedeng manaig yung walang tirahan dito. Kaya preaching ng word of God is hindi pwedeng mangyari sa atin. Pag nag-preach ka ng talagig, sabi ng Bible, preach, rebuke. Di ba sabi niya? So, tignan nyo ha, what we say matters. Magiging mga kapatid. It will cause problems. Tayo sa mga sasabihin natin. Okay. Tignan nyo ha. We can either speak life-giving words. Okay. Makapili magsalita ng nakakapagbigay. O kaya, one that will bring death. Bagay na makapagdala ng kamatayan sa God-given dreams and goals. Kaya alam ko may mga goals kayo dyan sa buhay, may mga pangarap kayo sa buhay ninyo. At alam niyo ba, may ibinigay ang Panginoon dream sa buhay mo, pangarap sa iyo, na nasa iyo. Pero ikaw rin ang pwede pumatay dyan. Ikaw rin pwede pumutol dyan. Eh paano yung pastor? Patuloy na salita, I can't do it. Hindi ko kaya yan. I am not good enough. Kaya ang binibigyan nila, binibigyan ka ng isang pwesto sa simbahan. Okay? Gawin ka Sunday school preacher. Okay, maging deacons. Okay, maging isang preacher. Maging Bible college teacher. Okay, maging, extension workers. Okay? Ano pa mga gawain sa simbahan? O ano mang bagay nais ipagawa ng Panginoon sa'yo? Yung nais ipagawa ng Diyos sa'yo, binibigyan ka ng tinatawag na goals, dreams na inilagay sa iyo ng Panginoon, yung pangarap ng Diyos para sa'yo. Pinapapatayin mo yan sa pagkita ng hindi ko kaya. Okay? Wala akong sapat na kakayahan sa mga bagay na yan. Alam mo ko bakit? Nabibigurin lang naman ako eh. So, yung mga salitang yan ay pagpapatibay ng iyong damdamin na di kaya dahil sa kakulangan ng iyong kaalaman ay garantiya na ikaw ay hindi magkakatibay. So, I'm your pastor, simple words lang ito. Gusto ko maalis niyo to sa buhay kasi sinasabi niyo ng Bible. Okay? Death and life, di ba? So, pag-uusapan natin yan, maaari sa kamatayan ng isang tao o kamatayan ng ating pangarap sa buhay. Pangarap na ibinigay sa atin ng Diyos. So, pag sinabi mo, hindi ko kaya, hindi sapat ang kaalaman ko, ako'y mag-ibigo, yan. Inilagay mo lang mismo sa isip at puso mo na konektado sa damdamin mo ang kakulangan yan. Kaya, ano mangyayari? Iyan ay halos garantiya na hindi ka magkakaroon. Mga kapatid. Ano pa? Maaaring mararamdaman mo pa rin yung drain na ang lakas mo
Saka hindi ko na kaya, pagod na ako. Kaya ba pag galing ng opisina, sinasabi yung pagod na ako. Hindi ko na Now, sabi niyan, na halimbawa, nakakaramdam ka ng hindi maganda, sabihin mo, I am not healthy. Hindi ako malusog. I am tired. I am getting old. Yung mga negatibong salitang yan, mga kapatid. Okay? Eh, nakakapanghina lalo sa atin. Siguro hindi ko talaga swerte yan. Sa Bible, wala namang swerte. Hindi ko kayang gawin. I can't afford it. Hindi ko kaya yan. Yan ay mga ebidensya o, ano yun, pagbabaliwala ng sovereignty ng Panginoon, ng binabaliwala mo ang kakayahan ng Diyos. Isipin mo, ang sovereign God, isipin mo sovereign, siya ang kataas-taasan, siya ang pinaka, ano pa, pag sinabi ano pa, siya yung may control ng lahat. At pagagawa niya lahat para sa iyo. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng Panginoon, kaya kanyang train. Amen. Hindi kanya tatawagin. All-knowing pa siya. Kaya kanya. Yan din ang naging dahilan kay Moses doon. Patanggi-tanggit si Moses. Okay? Kinausap pa siya ng Panginoon sa burning bush na yan. At marami pang sinatanggi. Pero, nagwagay pa rin ng Panginoon. So, yun ang ebidensya, no? Kaya hindi ko kaya. Okay? Sa Diyos po, walang imposible. Parang ako na lang. Okay? Sino ako nun? Napakamahiyaing tao. Malaki ang katawan, pero mahiyain. At sa buhay ko, hindi naman ako ganun katalino, sinasabi ko, dahil spoiled brat kasi ako. Sipin mo, ang ilang taon ko sa high school, 6 years. College, supposed to be 4 years pa, ng ilang taon. At another year pa, napatigil pa ako ng ilang taon. Pero from that on, na-save ako. Hindi ko alam na yun pala, nagtatrabaho ko, tinanggal ako sa trabaho yun. Pag may plano ng Diyos para sa akin, sabi ko, grabe, kung saan ako dinaladala ng Panginoon, yung pala gagamitin niya ako. Tapos, sabi niya, sige, the church, kailangan namin ng isang manggagawa. Pray ko. After 1 week, next, pinag-pray ko na. Pinausap ako, sige, ganito magiging trabaho, sa ministry, at ang magiging support mo, 100 piso, 1 linggo. Ano? Opo. Diba, tinawag ko ng Panginoon eh. Kaya alam mo, tinutukoy niya naman, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. God is an all-knowing God, ganito, kataas-taas ang Diyos. At alam niya ang kanyang ginagawa. Alam mo, tinanggap ko yun. Ilang taon ako na ang support ko ay 100 piso, isang linggo. Okay na increasean after mga ilang years, naging 150, tuwa ako. Pero alam nyo, yung Sunday, may kumakamay nga sa akin ang limang provision. Kasi alam ng Diyos yung need mo as long as you're in the will of God, as long na may confidence ka sa Kanya na hindi niya Kanya pababayaan, as long na may paniniwala ka sa Kanya, hindi nagkamali ang Diyos ay ito'y tawagin mo. Kumisan kasi may takot kasi tayo eh. Kumisan sobrang tiwala natin sa sarili natin. So, sino na sabihin, ay, mukhang magkakasakit yata ako. Ay, sobrang pagod ako. Ay, tumatanda na ako. Ay, hindi ko kaya. I can't afford it. Hindi ko kaya yan. Yan ay ebidensya ng pagbabaliwala natin sa isang kataas-taasang Diyos. Kaya, binabaliwala rin natin yung siguro na God shall supply needs. Binaliwala natin yan, mga kapatid. Una, isa po natin si Brother Dennis, di ba? Ano ba trabaho ni Brother Dennis? State teacher. Pero nag-goal siya na magkaroon ng bahay. At alam ko, tinulungan siya ng Panginoon, may bahay na si Dennis. Ewan ko na kung may bubong na. May bubong na po. Nakapagpakasal pa. Oo. Wala namang hihingain siya ng tulong. Amen. Ito mo, kung kumikilos ang Panginoon. Ilan ngayon, may doon si na Marvin. Si Brother John Ray din, nag-goal siya na bago ikasal siya, mayroon siyang bahay. O, nagkaroon siya ng bahay, hindi na makalipat kasi may pandemic. Pero may bahay. Kung sinimulan mo yung buhay niya noon, ay pagsimula sa nagtitinda ng barbecue. Hanggang sa niya sa simbahan, nagtitinda ng bra. Ito mo, ang Panginoon talaga ngayon, nagpiprisa siya ng Word of God. So, bakit yun ako? Sabihin mo ni Jerry, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Si Brother Abner, ganun din. Oh. Ngayon, may bahay na siya.
So makikita natin, ano, tanda natin, negative words and negative attitudes will always make you feel unmotivated and depressed. Okay? Yung negatibong mga salita natin at yung negatibong ugali natin ay, ano yan, will always, palagi itong, ano yan, ipaparamdam sa iyo na ikaw ay walang kakayaan, hindi mo kaya. At dahil doon, mawawala ka ng siglang gawin ng isang bagay. Unmotivated ka na, wala nang susulong sa iyo. Okay? Ano pa? Ito magdadala sa isang kalungkutan o pagdadalang hati. Wala, para bang anin mo pa ang kabayo o patay ng damo. Parang gano'n. O anin mo pa ang damo, ay kabayo, kung wala na ng ayo. So, mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin. Kaya dapat yung salita, yung isip talaga natin mga kapatid, mapuspos natin ang mga salita ng Panginoon para walang tuwa ng negative words. Gusto ng Panginoon pala magtiwala tayo sa Kanya. Trust in the Lord with all thy heart, with all thy soul. Pag tinabing by soul, nandun yung isip, nandun yung ating desisyon, emosyon, konsensya, di ba? Tapos mapuspos ang salita ng isip mga yan. Pag napuspos mo yung isip mo at puso mo, lahat yun kasama na. Gusto nyo ba maging malungkot? Okay? Gusto nyo palaging kayo'y parang walang nagagawa, walang sigla sa buhay? Wala ka naisip na gawin? Yan ay mga kapatid talagang magdadala ka sa kalungkutan. Kaya may mga, even mga Christians na di-depressed dahil because of their words. Nawawa naman ako. Buti pa sila. Mga ganun mga salita. The power of words. So be careful sa mga negative words na sasabihin natin kasi may epekto po yan. Now, punta tayo sa positive. Hindi kabaliktaran. Positive confessions have the ability to energize your what? Life. Okay? Yung pala pag positibo yung mga salita mo, ito yung may kakaya. Bigyan sigla ang iyong buhay. Bigyan ka ng sigla. Pag positive. Kaya ako, di ba, even David, ginawa niya, and David encouraged himself. Nagsalita siya ng mga positibo sa kanyang buhay. Inaasang mag-encourage sa kanya. Wala siyang inaasang magbibigay sigla sa kanyang buhay. That's why we should replace negative comments with confirming, proving something to be true, such as, I will reach my goals. Yan. Dati, sila, hindi ko kaya yan. Okay? Wala akong kakayahan. Mabibigo ako. Ngayon, papalitan mo yung mga negatibong bagay na comments mo sa confirm mong bagay. Okay? Na pinuprove mo na ito'y totoo sa buhay mo pag sinabi mo yung positive. Okay? So, ibig sabihin pala, no, pag sinabi mo positibo ang mga salitang ito, sinasabi mo sa sarili mo, pinuprove mo sa sarili mo na ito ay totoo. I will reach my goals. Diba? Gusto ko pagdating ko ng mga 50, ito na ako. Ganyan. May goal ka sa buhay mo. Ano pa? I'm going to get well. May sakit ka nararamdaman, gagaling. Hindi mo sabihin, wala akong sakit. Baliktad yun. Alam mo na nga may sakit ka. Pag may sakit ka, sabi mo, hindi, gagaling ako. Those are positive. God will provide enough. Hindi, sa pangako ng Diyos yan, God will provide. Hindi yung kawawa naman kami. Hindi ang inabutan ng sap. Mas magaling ang Panginoon kaysa sap. Ano pa? Sabi natin, God will provide. Pangako niya yun. Kailangan lang sobrang tiwala mo sa kanyang salita. Sa kanyang gagawin ito ng Diyos. Kasi alam mo na, di ba sabi ni John, knowing this. O di yan, kapatid, amen po ba? So, choose to obey God no matter what. Amen. Okay, so parang ganito, salita rin yan, no? Susundin ko ang Panginoon. Pipiliin kong sundin ang aking Diyos. Okay? Kahit anong mangyari. Those are positive words. Okay? Alam ko, hindi papayagan ng Diyos na ako'y dapuan ng COVID na yan. Those are positive words. Okay? So, yun mga positibong dapat natin sabihin. Kaya, as much as possible, iwasan mo natin yung mga negative. Ito po siya nakakasalita at ako, overcome pa agad yun.
So, kadalasan, being positive will encourage you to give you a fresh energy for obeying the Lord. Okay? Sabi natin, medyo nagkulang ka, no? Pero ngayon, bumawi ka ngayon. Kaya being positive, nag-positive ka. Ito ngayon magbibigay sigla sa'yo. Ito magpapalakas sa'yo na sariling, sariwang lakas sa pagsunod mo sa Panginoon. Kaya pwede mo sabihin ito, I can do all things through Christ who strengthened me. O, di ba? Kaya pala sinabi ni Paul yun. So, nung sinabi ito ni Paul, hindi ko sabihin na arrogant si Apostol Pablo nang sabihin niya sa kanyang sinabi niya, hindi po. Alam niyo kung bakit? He was aware. Alam po niya yung kanyang kakulangan. Okay? Alam ni Paul yung kakulangan niya. Hindi mo siya sabi perfecto siya. Na madalas niyang nararamdaman na kaya nga, sabi niya, hindi sapat ang kakayahan niya. Alam niya ni Paul yun. Kung sarili niya lang lakas ang gagawin niya, patabay sa spiritual na buhay, alam niya, hindi sapat. Kaya sinabi, I can do all things through Christ who strengthened me, hindi sa lakas niya, hindi sa talino niya, hindi sa galing niya o skill niya, kundi through Christ who strengthened me. Look at 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves. Yung sinasabi ni Paul. Hindi ko sinasabi kami sapat sa aming mga sarili to think anything of us ourselves. But, yan nga, ang aming sufficiency, ang aming kasapatan ay nasa Diyos. You know? Kaya sabi niya rito, sabi ni Paul, I've been crucified with Christ. Yung sarili niya, hinintulad niyang naka-crucified kay Christ. Kaya hindi na siya umaasa sa kanyang sarili. Kaya niya, I've been crucified with Christ. Ang kalakasan ko ay nasa Panginoon. Ang kasapatan ko ay nasa Panginoon. Sana ganyan ang pananaw natin meron. Alam mo, pag ganyan ang kaisipan natin, ano yung peaceful yung mind natin? Ano yung peace? Kagaya ng peace. Peace I gave unto you. Diba sabi niya, alam ng lesson natin, my peace I leave with you. Sabihin, may peace na tayo. Diba? Pati yung love, pati yung joy. Oh, nasa atin na yun. Look at sa 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves, kami aware to think anything of ourselves, but our sufficiency, o yung aming kasapatan, is of God. Okay? Galatians 3:20. Yeah, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. See? Hindi na yung sarili niya tiwala. Kaya nga alam niya yung sarili niya mahina. Alam niya kung sarili niya kanyang sasakit pipiliin patungkol sa spiritual, walang sapat na kakayahan. Okay? Kaya sa crucified na dito, napako na kasama ni Kristo. Kaya sabi niya, nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life, sabi niya, at ang buhay ko, which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, ang laki ng tiwalin sa Panginoon, ano? Who loved me, alam ko, mahal ako ng Panginoon, kasi i-claim niya, and gave Himself for me as He died to His own way of living. So, pero kung sinasabi niya, mahal ako ng Panginoon, kasi nga, namatay na para sa akin, iba naman niya, pag ako ba naman magmamahal sa Kanya? Kaya tinuhin ko ng patay sa sarili ko. Dadalhin ako kapahamakan, kamatayan, okay, kahinaan. Dadalhin ako sa hindi maganda. So yung confidence niya o yung lakas ng loob niya, yung sobrang tiwala niya sa Panginoon ay hindi sa kanyang sarili. Yung tiwala, yung confidence hindi kanyang sarili, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba? May power na tayo eh. Di ba sabi nung tayo makakilala kay Kristo, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Bakit tayo binigyan ng Holy Spirit? Kasi alam ng Panginoon na hindi natin kayaan sa kalabanin ang sarili sa ang diablo kung tayo lang. Kaya ngayon, alam din ng Panginoon, alam din ng Ama na hindi kaya nating makita ang kalaban at sino nakakakita ng kalaban. Ang banal na Espiritu na nasa atin. Kaya nga, kung tayo nasa sa banal na Espiritu, siya ang magiging gabay natin. He will guide you into all truth. Oh, gagawin niya tayo sa mga salita ng Diyos sa ating pag-aaral, all truth. Kapag ikaw nag-aaral, i-reveal sa inyo yan.
Siya ang magpuprotekta sa atin, siya ang aakay sa atin sa katotohanan. Siya ang mag-iiwas sa atin sa masama. Paano yun? Di ba sabi ng oh. Umiwas, sabi niya, umiwas sa roaring lion na gusto kanyang silain. So lahat yan ang nagtuturo sa atin yan, ang banal na Espiritu kapag kayo tayo, no? As your pastor, palagi mo sinasabi kung kayong kakalas sa kalooban ng banal, kalooban ng Diyos, which is kung tayong kakalimot, manatili tayo, magpasakop sa banal na Espiritu. Kasi alam na, sabi ko, kaya sa'yo, I can do all things. Magagawa ko lahat ng bagay. Kung ako nasa kalooban niya. Dahil ang sarili ko, nakapako na sa cross of Calvary. Kaya Philippians 4:13, sabi niya, ito yung word na all things. Pero yung all things, hindi po kasama yung willful rebellion against the Lord. All things pa rin, hindi pala akong rebelde sa Panginoon. Hindi kasama yung pag-rebelde. Sabi, I can do all things. Alam natin nasa kalooban ng Panginoon, hindi yung magre-rebelde ka sa Diyos o laban sa Diyos. So, strengthening you to disobey Him. Okay. John Ray, palalakasin kita ha, bibigyan kita ng lakas. Dahil mag-disobey ka sa akin. Ay, hindi. Ikaw na sa sinabi niya. Okay? Kaya kagaya ang Panginoon. Pwede, ang Diyos ay perfect ang Diyos natin, ano? Di ba? At ang Diyos natin ay kailanman ay hindi nagkakasala. Ang tanong ay, pwede bang magkasala ang Panginoon? Ay, hindi po. Kahit gustuhin niya magkasala, hindi pa rin sa pwede magkasala kasi wala siyang pupunan. Wala siyang old sin nature. Siya po ay banal. At ang ating Panginoon ay namumuhi sa kasalanan, paano siya magkakasala? Kaya nakalaban niya si Satan. Okay? So kung kayo mag-disobey sa kanya, tandaan niyo, hindi kanya bibigyan ng lakas para mag-disobey ka. Of course, may mga ibang Kristiyano na sure, they can reach many of their chosen goals without relying on the Lord. Okay? Ako, narating ko yung aking mga goals sa buhay ko na hindi naman ako nagtiwala sa Panginoon. Tandaan natin. Okay? So, ibig sabihin, nag-disobey ka. Okay, tandaan niyo ito. Sinasabi niyo kayo hindi nag-rely o hindi kayo umasa sa Panginoon. Itong tandaan niyo, yung disobedience always has a price. Maaaring hindi mo maramdaman ngayon, pero maliwanag ang sabi ng Bible, merong, yung dating sa yan? Merong, kung sinabing price, ano bang price? May halaga. Ibig sabihin niya, sowing at saka reaping. Kung ang tinanim mo, saan mo anin mo? So those who move ahead without the Father's guidance. Okay? Kaya bakit guidance? Sa Ama. Kasi tingnan nyo ha, kagaya kapag nag-pray tayo, dapat naka-address palagi sa Father. Okay? Aming Amang Banal na nasa langit. Hindi pwedeng Panginoon. Because God is the God of all. Ano yung nasabi niya? Kasi ang Panginoon ng mundong ito ay Panginoon din. Pag sinabi natin Panginoon, sinong Panginoon ang tinatawagan natin? So I hope mga Beta Knights, alam natin yung prayer na yun. Don't use pagsimula Panginoon, tapos sa pangalan ng Panginoon. So when we pray, address it to the Father. Yung palaging pinag-pray natin palagi. Okay? So, eto ngayon, natandaan natin. Yung mga tao o mga mananampalataya na na kumilos, na pinangunahan nila, na walang gabay ang Ama, kadalasan nakakaranas ng kabiguan sa kanilang buhay. Okay? Hindi lang sa lahat, kundi sa ibang bahagi ng kanilang buhay. Okay? Kasi sa iba, maaaring may mga tatamangi pa doon dahil sa ginawa niya. So, pag nag-disobey ka sa Ama, tandaan natin, makakaranas ka ng kabiguan o failure sa ibang bahagi ng iyong buhay. Kagaya ng dissolution. Okay? Anong ibig sabihin ng dissolution? Dissolution means yung pagbuwag ng iyong marriage. Okay? Or other close relationships. At totoo po yan. Okay? Kasi nung ako ay bata pa sa pananampalataya, padaskul din ako sa aking mga desisyon sa buhay, ay totoo ito, no? Pag pinangunahan mo ang Panginoon, sa Ama,
Okay? At gumawa ka ng isang bahay natin na nasa langit. Okay? Kadalasan, nakakaranas po ng failure o kabiguan sa ibang bahagi ng kanilang buhay. Sa of their marriage, pagbuwag ng kanilang o pagbuwag ng mga relationship, maaaring sa mag-boyfriend, girlfriend. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya totoo po yan. Ngayon, when you are confident in the Lord, pag sobrang tiwala mo ang Panginoon, alam mo yun, alam mo lang na kaya nga tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Okay? Nakita mo, naunawaan mo na kung wala ang Panginoon sa Kristo, sa impyerno tayo. Kasi without me, you can do nothing. So, ngayon, nakita natin, nung tinanggap natin si Kristo, isipin niyo, pinigting niya yung pagmamahal sa atin, pinatunayan niya yung pagmamahal sa atin, nang tayo makasalanan pa, ibinigay niya kaya. Isipin niya, number 1 niya. Pangalawa, yung ginawa niya sa cross of Calvary, hindi natin ito maintindihan eh. Kasi yung wala ang spirit natin eh. Wala tayong kakayahan intindihin ang kanyang salita. Pero mga kapatid, dahil sa banal na Espiritu, nakita niya, halimbawa, nakinig ka. At ang ginagawa ng, kasi 1 Corinthians 14, hindi ka makakain spiritual eh. Nakinig ka. Tungkol sa kaligtasan, na si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan, siya'y nagubing at siya'y nabuhay na maguli. Okay? Ipinaintindi sa iyo ng Panginoon ng Holy Spirit yun. Kasalanan, kapag namatay ka sa impyerno mo ka, ipinaintindi ng Holy Spirit sa iyo na imbis na ikaw yung mamatay, mayroong umako, may nagdusa at namatay pa ako sa iyo. At yung dugo niya sa cross of Calvary at nabumuso na siyang naging dahilan ng bayad ng ating kasalanan, kaya napatawad ka ang kasalanan. At nung maintindihan mo ito, nagkaroon ka ng faith coming by hearing and understanding the word of God. So, nung maintindihan mo ito ngayon, nagkaroon ka ng pananampalataya. At doon sinasabi na nakita mo ang sarili mo, Panginoon, ako'y nagsisisi sa iyo, nagsisisi sa aking kasalanan. Okay? At dahil dito, tinalikuran mo yung kasalanan. Pagsisisi kasi pagtalikod sa kasalanan mo, tinalikuran mo yung dating may pera, bali yung Diyos mo noon ay mga material na bagay, ang Diyos mo noon ay Diyos-Diyosan. Pero nung tinalikuran mo ang mga bagay na yun, yung kasalanan, ano man yan, okay? Diyos-Diyosan o kasalanan, mga ginagawa mo, tinalikuran mo yun, ngayon ay umarap ka ngayon sa isang bagong Diyos, tunay na Diyos, buhay na Diyos. Okay? Ang yung bago ngayon, Panginoon, at sarili mo, ang Panginoon sa Kristo. Okay? At nang sinabi ng Panginoon sa Kristo, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Okay? At nakita ko, at nalaman ko, naunawaan ko na kayo dumatay dahil sa aking kasalanan. At pinagkakakiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking future. Ikaw ngayon ay kinikilala ko bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Tinatalikuran ko yung dati kong mga maling pinagagawa. Tinatalikuran ko yung aking kasalanan. Tinatalikuran ko yung dati kong Diyos. Ikaw na ngayon ang dati. Kakaroon ka ngayon ng pagbabago, kapatid. Kasi pag ikaw ay naniniwala ka lang kay Kristo at walang pagsisisi, walang kaligtasan magaganap. Nagsisi ka, pero hindi ka nanampalataya kay Kristo, wala rin kaligtasan magaganap. So, kailangan may pananampalataya ka. Okay? Kailangan pagsisihan mo yung nakita mo, may pananampalataya ka na, naliwanagan ka eh. Kaya tinalikuran mo yung dating buhay, tinalikuran mo yung dating mong religiyon, tinalikuran mo yung dating Diyos-Diyosan mo. Okay? Ano man yung dating binibigyan mo ng oras, binibigyan ng panahon at lakas. Ngayon, nagtinalikuran mo, humarap ka ngayon by faith sa Panginoon sa Kristo, na kinikilala mo ngayon ang siya mong tagapagligtas at bagong Panginoon mo sa iyong buhay. At pag yan nangyari, kapatid, manampalataya ka sa Kanya, ang banal na Espiritu mapasok sa iyo. Siselyo ka ng Holy Spirit. Ibig sabihin, garanti yan, pag namatay ka sa langit ka. At pag hindi ka pa rin namatay, hindi ka pa mamamatay, no? Pero habang nandito ka sa lupa, yung banal na Espiritu, tuturuan ka niya, gagabayan ka niya, papatnubayan ka niya sa lahat ng bagay dito. Ituturo niya sa isang salita ng Panginoon. Tuturuan ka niya manalangin. Ipapakilala ka niya ng gusto kung sino ang Panginoon sa Kristo, yung mag-iba na kanyang salita. Ipapakilala niya ang Ama sa iyo.
Yan, papel ng Holy Spirit. Saka hindi ka pwedeng mawala sa Holy Spirit. So ngayon, yun ngayon ang kumpiyansa mo sa Panginoon. Nakita mo yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Kaya sobra ngayon ang kumpiyansa mo, tiwala mo. Okay? At lakas ng loob mo dahil meron kang buhay na Diyos. Amen. Okay? Na alam mo, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Alam mo, may maganda sa plano para sa'yo. Okay? Sabihin niya, mga kapatid, na ano nangyari? Lalakas ang loob mo. Magiging iba yung buhay mo. Sasabihin mo, sarap. Ang sarap, sasabihin mo, sarap pa lang ang buhay bilang isang Kristyano. Hindi ako nagsisisi na ako'y naging isang nagtiwala at bilang tagapagligtas, yun ang kumpiyansa mo. So, hindi mo kailangan ng Panginoon yung skill mo. Kailangan ng bago ka maging piliin ng Panginoon sa Kristo sa paglilingkod sa Kanya. So, regardless of how you perceive yourself, kahit anong pagtingin mo sa sarili mo, be careful not to compare yourself to someone else. Amen. Huwag natin kumpara yung sarili natin sa sinamantala. Kasi alam mo bakit? Bawat isa sa atin ay unique. Amen. Iba si Brother John Ray, iba si Pastor Mato, iba si Angie, iba si Freddy, iba si Joanne, iba si Brother Arnel. Iba-iba yung buhay natin. Iba-iba din ang plano ng buhay natin. To see how faithful you're being. Ngayon, Kristiyano ka na, ang tinitingnan ng Diyos dito, yung gaano ka katapat na gawin ang kanyang kalooban. Okay? How your abilities measure up. Asap ko, ingay yan. So, dahil nga tayo unique, hindi dapat natin compare yung sarili natin. Okay? God looks to see, tinitingnan ng Diyos kung gaano tayo katapat, kung gaano tayo magiging matapat at katapat na gawin ang kanyang kalooban. So, siyempre, unang-una, nasa kalooban ka ng Diyos. Ang Holy Spirit, ang doon, katakot ka. Ngayon, paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Yun yung pag-aaral ng kanyang salita. So, ituturo ng Holy Spirit ang kanyang salita sa iyo at tinitingnan ng Ama kung gaano ka katapat na gawin ang kanyang kalooban. Una-una, gaano ka katapat pagpasakop. Okay? Ngayon, itinuro ng Holy Spirit sabi mo, ito yung plano ko para sa iyo. Pinaintindi ng Holy Spirit sa iyo. Ngayon, gaano ka katapat. Kaya, hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos sa buhay Kristiyano natin. Hindi pwedeng mawala ang pagpapasakop sa Holy Spirit. Dapat minuto, sigos, araw-araw, linggo-linggo, buwan. Alisan yan. Kung makaawalas ka, magkawan, sa kalooban ng Panginoon palayo, balik, 1 John 1:9. Pakapos-pos ka uli ng Holy Spirit. Hindi ka pwede magtagal. May mga miyembro tayo. Kapatid, baka apugutan ka na dumating ang Panginoon sa Kristo, naiiwan ka. Yung panahon ng pandemic ngayon, isang pagtitingin, pagtisigurado sa sarili natin, ako ba ay Kristiyano? Kasi kung tunay kang Kristiyano, at alam mo naman ang Holy Spirit ay pinananahanan ng isang banal na Diyos, ang Holy Spirit, imposible na magtagal ka sa labas. Amen. Sinasabi mo, umaating, maraming sinasabing Kristiyano sila, okay? Pero sa salita na, nakikita ko sa gawa, iba. Sa kasalanan, walang marka na isang mananampalataya, walang nagkukonvict sa'yo na ikaw ay yung Holy Spirit na magpapakonvict sa'yo na palulungkutin ka, gagawa ng para. Ikaw kasi kung may planong Diyos para sa'yo, hindi ka magtatagal sa kasalanan. Amen. Itong panahon na ito, paniniguro natin, pagkitya, ako ba pag namatay, pupunta ng langit? Tsakin mong maibig yan, kapatid. Okay? Kaya na pagka sino kayo, kung may dati kayong miyembro na alam niyo, nagtatagal kayo sa kalooban ng Panginoon, malaki kayo lalo. Pag nagmalaki kayo, nagpapakita lang na kayo talaga hindi mananampalataya. Pero kung ikay tunay na mananampalataya, magpapakumbaba ka, babalik ka sa kalooban ng Panginoon. Sabi mo, Lord, gusto kong sumama ko sa rapture. Gusto kong siguruhin ang kaligtasan ko. Ano ba, mag-text ka sa akin. Mag-usap tayo. Hirap yun. Dumating ang kamatayan sa dapuan ka, palagan ng Panginoon, napayagan, dapuan ka ng coronavirus na yan. Sigurado ko bang ikay Kristiyano? Pinagiging yung marami, sabi nga mismo siya, ang dami ng kanyang kongregasyon. Marami sa inyo dito sa ating church, sabi niya,
ang pupunta sa impyerno. Isipin mo yun? Dahil sabi niya, dito kayo nakaayos kayo ng damit. Nakaayos kayo ng damit. Okay? Maayos ang samahan natin sa maayos ang samahan sa pagkatapos ng church, iba na ang damit nyo, ibang musika lang pinakikinggan nyo, iba na ang kilos ninyo, iba na ang kasama nyo. Pag kayo nasa simbahan, spiritual kayo. Pag nasa mundo kayo, mga kasama nyo, makamundo na rin. Hindi niyo po maluloko ang Diyos. Tandaan niyo. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Makikita niyan kung Kristiyano ka, pag nag-rapture, makakasama ka. Pag naiwan ka, hindi ka Kristiyano. So ngayon, saka mo ba pakitsakin, sasabihin mo, totoo nga ang rapture. Totoo ka, hindi ako Kristiyano. Aba, naiwanan ka na. 7 taon niya na mahirap. Nako. Gugustuhin mong mamatay, hindi ka mamatay. Sa bagay, makakasama mo ulit ang mga Israelites. Okay? Sa ating mga membro na okay? Sigurado nyo ba na pag kayo namatay sa langit kayo? Kasi kung sa langit ka pupunta at alam mo ikaw Kristiyano, kapatid, alam mo, sigurado ka. Alam mo sabihin niya sa asawa mo, alam mo sabihin niya sa anak mo, sabi mo, anak, Kristiyano, sabihin ko sa iyo kung paano. O, di ba? Masasabi mo ngayon na ayaw mo bang sabihin ang detalye kung paano maging Kristiyano? Simple lang, di ba yung gospel? O, ngayon, kung ikaw kapatid ngayon, medyo matindi yung ano natin nga, kasi ako yung pastor niyo, gusto kong masigurado niyo eh. Ngayon, pagka medyo tumawag kayo sa akin, o kung sino man kapatiran niyo, alam niyo, nakakasiguro, huwag kayong siguro naman, Kristiyano naman ako, aba, nang maiwanan ko, pala, hindi tamang siguro baka-baka. Okay, diba? Kaya gaya ng kumpiyansa nito mga mananampalataya, may kumpiyansa sila sa Panginoon, ano? Okay? So, sa mga mananampalataya na, kayo ba yung pala, tinitigan pala ng Panginoon kung gaano tayo katapat na ginagawa ang kanyang kalooban. Hindi yung kakayahan natin ang kanyang tinitingnan. Hindi yung masukatan yung kakayahan natin. Okay? Masipag ka nga, nasimbahan, ang ginagawa ang ministry mo, hindi niya tinitingnan yon. Ikaw ba yung nasa kalooban niya habang ginagawa mo yun? Yun ang labanan doon. Ginagawa mo isang bagay, tapos wala ka pala sa kalooban niya. So even if you aren't skilled, wala ka namang skilled na alam sa particular na area, maaaring you are perfectly equipped to do. Anong dapat natin gawin? Dalawa yun eh. Gano'n ito katapat gawin? Asa ka kung tinawag ka ng Panginoon na wala kang alam, iti-train ka niya. God is going to equip you. Okay? So when the Lord calls you to do something, pag tinawag ka ng Diyos na gawin ng isang bagay, alam mo, natuwa ako sa church dati, no? Pagka may na-assign na gagawa ng sa ministry, sa cooking, sa Bible College, BBBS, pag tayo yung mga family camp, nakikita mo yung mga bawak sa kumikilos talaga. Nakakalungkot lang yung dati mong kasama mo dati ng unang camp, pasisigla, pangalawang camp, nabawasan na, pangatlong camp, nawala na iba. Pero ang mga dami bumabalik. At pag bumalik, sabi niya, ayaw, you have to ma-recognize nyo na yun, kapatid. Itong nangyayari sa atin ito, talagang walang biro-biro ito, wala nang ano to. Ito'y katiyakan, tiyakin natin na tayo ay pupunta sa langit. Hindi nyo gugustuhin. Pag nag-rapture at naiwanan kayo, kahit gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay. Ang papatay sa iyo, ang Antikristo, pupugutan kaya pag hindi ka nagtaratak. Sabi ng Bible, gusto yung mamatay, kasi gusto yung paranas sa iyo, paano ka magpamagdi sa kanya. Nagkaroon din mga Hudyo noon, di ba? This means na pagka sabihin natin na tinawag ka ng Panginoon, huwag ka mag-alala sa kakayahan mo because it takes the responsibility to equip
and enable you to obey. Kaya yan, po sa akin yan. Kita kung paano niya ko hinubog. Hindi ka kaya pala ang daming may mistake kung pinapunta. Driver, messenger, tagalinis ng electric fan, cameraman, okay? Magkakaroon ng extension, Sunday school, Bible study, soul winning, visitation, ay lahat po, inikot ko yan. Naikot ko yan. Yung pala, part ka ng training ko yun. Tapos ginamit ko si Pastor Nabli sa akin, sabi niya, next, mag-preach ka mamaya sa mga young people. Yes, sir. Naalala ko yun. Kasi naalala ko yung turo ni Pastor din noon. Saan niya kami kailangan kang tawagin ng Panginoon. Okay? Bahala ang Diyos. Na-equip ka niya. At yung pala pag-equip mo yun. At para magkaroon ka ng kakayahang sumunod. Nagba-Bible college na ako noon. So, ini-equip mo niya ako noon. Tinuturuan na niya kami. Ando na yung preaching, kung mag-preach. Ano na rin yun. That means, you can do whatsoever God asks of you. Kaya nga napakahalaga ng Bible college, training yan eh. Yeah. Kaya mahalaga yung palagi ka kasama ng pastor. Kasi hindi ako nagyayaya. Gusto ko yung kasama lang. Kasi noon, pag-aalis si pastor, gusto sama ako? Sige, sama. Kaya na, pagkagano'n, palagi na ako kasama ng pastor. Hindi ka lang, nakatinigay na pala ako magpastor. Now, ibig sabihin yan, kung ano ang papagawa ng Diyos sa'yo, na para gawin mo yung kanyang pinapagawa. So, resist the temptation to respond by saying, I can't when He calls you. Okay? Ayoko. Okay? Hindi ko kaya yan. Totoo nga kay Nico, nagpipray ako nung maglilid ng Sunday school. Pray ako ng pray. Sa tapang bata. Mamaya nagpipray, si Nico lang naman nasa isip ko. At nung sinabi ko kay Nico, please handle the kung bahala, bang gabayan kita. Opo, Pastor. Nag-lead ng young people. Jan Ray, opo, Pastor. Tama nyo? O pwede ba mag-lead sa ating group leaders, mga ganito? Opo, ano yung kompleto mga leaders? So makikita mo, kailangan kung lumabas sa bibig natin, hindi ko kaya. Also, let go of the limitations of such as you will never succeed. Tanggalin niyo yung mga words na yan, limitasyon. Gaya ng hindi ka kailanman magtatagumpay. Hindi kailanman ako magtatagumpay. Ano? Ano mangyayari sa uli? You will find yourself regretting. Yan nga, choir members, yung mga hindi nagka-choir na dati, why not continue your choir? Sino paglilingkod natin sa Panginoon? Mga nasa Bible College. Tuloy natin na Bible College. Pag tayo nagkaroon na ng pagkakataon, magkita-kita ulit. So God is the one who determines what? Your future. Ang Diyos ang nakakaalam ng iyong kinabukasan. Ang Diyos ay may nagplano para sa iyo. Kaya kailangan alamin mo yung plano na yun. Okay? Sapagkat nagawa na yung plano yan before the foundation of the world. Bago ka makakilala, may plano na yan. At kung nakakilala ka, gumagana yung plano yan sa iyo. Ngayon, kung nawala ka sa Panginoon, paano gagawin yung plano sa iyo? Wala. Sabi natin, save ka nga. Pagdating mo sa heaven, anong reward mo? Abog. Nasunog lahat. Ginawang apog. I hope this will and decide. Okay? Choose to believe the Lord's promises. Hindi niya, totoo, naniniwala ako sa pangako ng Panginoon. Totoo yan. Okay? And let go of the hindrances of the past. May mga nangyari hindi maganda nung nakaraan. May mga bagay na hindi mo nagustuhan sa church. Mga bagay na hindi na magandang nangyari sa pamilya mo. Maaari mo sinisi mo ibang tao. Sinisi mo yung sarili mo. Kaya ngayon, lumayo ko muna sa Panginoon. Hindi. Huwag. Sabi ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. At kahit na sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Paliwanag yun kung Kristiyano ka. So kung mayroong man nasaktan ka ng mga nakaraan, kapatid, kalimutan mo na yun. Di ba sabi niya? Looking forward na tayo, forgetting these things which are behind. So yung mga hindrances ng nakaraan, kalimutan mo na yan. Consider this. Okay?
sanctioned the killing of Christians before his conversion. Ano yung sabihin niya? Di ba nung una, pinapatay niya, kinukulong niya, pinahihirapan yung mga mananampalataya. Akala laban ng kanyang pananampalataya. Okay? Pero nung papunta sa Damascus, tinawag siya ng Panginoon. Di ba? Saul, pangalan pa niya, no? Saul si Paul. Bakit mo ako inuulit? Lang sa Panginoon. Doon sa tinawag ng Panginoon bilang kanyang mga apostles to the Gentiles. Kasi kung babalikan mo yung tumanggi na nga ang mga Hudyo, okay? Tawag siyang kilalanin bilang kanilang Misaya. So ngayon, dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo na siya yung kanilang Messiah, tinawag si Apostle Paul at tinuruan siya, nag-reveal ang Panginoon sa kanya na kanyang gagawin. Sabi niya, ikaw ang gagamitin ko para sa mga Gentiles, tayo. Kasi yung Hudyo, na-hold muna, tinigil yung sa Hudyo. Pag nag-rapture, sa kanya tutuloy. At sino yung tag-ano nila? Bisaya uli sila. Pero tayo ngayon mga mananampalataya, the gospel of Christ. Sabi ni Paul, my gospel, true, na in-reveal sa kanya ng banal na Espiritu. So kaya yung gospel natin, in 1 Corinthians 15, 1-4. Diba sabi niya, that the Lord Jesus Christ died for my sins, He was buried, and rose again according to the Scripture. So ang Diyos natin ay buhay. Amen. Kaya kapag ang linaw-linaw ng gospel natin, so dapat yan pagkatapos ng ating pandemic na to, magsusul winning talaga tayo. Magsusul winning tayo. Doon, tinitrain ko na kayo, di ba? Tinitrain tayo. Naka-program na talaga tayo no, na magtitraining, na magsusul winning. Ayun ang nangyari. Sabi ng Panginoon, hindi, may iba akong plano para sa inyo. Hindi na tuloy, pero at least nakita niya. Okay? May tama na, may mga bagay tayong naitama sa ating pananampalataya at may liwanag yun. So, just to believe on the Lord's promises. May mga pangako, daming pangako ng Panginoon. Kalimutan niyo yung mga karaan, magiging hadlang lang yan sa kalooban ng Diyos para sa atin. Si Paul nga, di ba? Sabi ko nga. So, palagi niya, di ba, nung nilapitan, nung lumapit sa mga mananampalataya, ilang sila, umiilag sila kay Apostle Paul. Oh. Kaya nung na-convert, naging Kristiyano si Apostle Paul, nung una, yung early church noon, kinatakutan siya. Ayaw siyang tanggapin sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Sa ilang beses nangyari ito, yung authorities, ano pa nangyari? Pinaghampas siya at kinulong. Wala nagturo sa kanya ng soul winning. Ano yung palagi niya sinasabi? Yung kanya experience ng kaligtasan. Nasabi niya, habang ako ay nagpupunta sa Damascus, isang islap ng liwanag nagpamulag sa akin at hindi ako nakakita. Later on, pinapunta niya ako doon sa sabi niya, may kausapin mo siya at pagka-share mo, makinig kang mabuti kanyang sasabihin at siya nakakilala sa Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas at kung ang experience niya, paulit-ulit yung sinasabi nakakilala kay Kristo. Even doon habang siya nakakulong, habang siya nililitis, doon ang kanyang sinasabi. So, sa kanyang pagsunod, nakatikim siya ng hagupit, kulong, ang dami, ilang ulit yan. So, despite ng mga delays na ito sa kanyang buhay, patuloy po siya nag-preach, nagtuturo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Palagi siya, yung 1 Corinthians 15, 1-2, tuturo niya. Hindi po siya nag-give up, hindi siya sumuko, in spite na, bakit ba na ako ng ganito, kinukulong pa ako, hinampas pa ako, pinipersecute pa ako, hindi siya nag-give up. Hindi ba kayo natutuwa mga kapatid, nagpapasalamat? Okay? His faithful reliance to Christ enabled him to disciples many believers. Okay? Binigyan siya ng kakayahan sumulat ng mga instruction. Okay? Ng bahagi ng Biblia na hanggang ngayon ay binabasa natin mga mananampalataya yung New Testament. Yan ay mula sa Romans hanggang Philemon. Sulat niya yan. Yung iba yan, sinulat niya habang siya nakakulong. At ngayon, nagagamit po natin. Hindi sa sumuko hanggang sa mamatay. Okay? So makikita mo na kung si Apostle Paul nagawa niya yun. Alam niyo, kaya nga sinasabi, I can do all things. Magagawa rin natin yun. Through Christ. Okay? Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya nga, kung natin
tayong bigyan ng puwang sa isip natin ang takot, ang pag-aalala, ang pagreklamo, okay? Yung mga negative words, hindi ko na kaya, pagod na ako, wala akong nakayahan, tagalin nyo na yan. Now, God doesn't play favorites. Tandaan natin, walang favorite ang Panginoon. What He was willing to do is response to Paul's obedience. Kung tayo ay masipag, ay sunod, tutugod sa Niya. Si Apostle Paul ay tumugon, palagi sumusunod, at lahat ni Apostle Paul tumutugon ng Diyos. He is willing to do in response to yours. Okay? Ganun din sa atin, no? Kung tayo masunurin, kaya nga obedience is the best way to show that you believe. Kaya kung kayo talagang naniniwala sa Panginoon, susunod po tayo. Okay? In Christ, sabi niya dito, makikita natin, it doesn't matter how old you are. Ako, 66 na ako sa August. Okay? Kahit anong edad mo. Okay? Hindi yan po yun. So, pwede mong harapin ang kaharap mo ngayon or yung nakaraan. In Christ, you are offered a brand new start. Amen. Okay? Bibigyan ka ng Diyos ngayon ng bagong simula. Okay? Kung nakikinig ka ngayon, sabi mo, ganito ka nangyari noon, kalimutan mo na yun. Start a new life. Okay? God was always the God of the second chance, the third chance, fourth chance, big chance ang dati kayo bumabalik. So ask God what He wants you to do with your life. Lord, ano pang gusto niyong gawin ko sa buhay ko? Dapat ganun ano? Kaya tayo may prayer life. And then, set up your mind on obeying. Pag may sinabi ang Panginoon, sinabi sa kanyang salita, itong gawin mo, set up mo na yung mind mo, susunod ako. Kasi ang tinitingnan pala ng Diyos, kung paano ko sumunod sa Kanya. Kung paano ko magiging matapat sa Kanya. Hindi niya tinitingnan yung kakayahan natin, hindi niya tinitingnan yung ating inamo, kalaking tao ka man, hindi niya tinitingnan yung gaano tayo kagaling, gaano tayo katapat sa Kanya. Okay? Kaya tayo sumusunod because nandun yung kumpiyansa natin. Tingnan natin yung foundation ng ating obedience. Confidence. Yung lakas pala ng loob, yung ating tiwala, sobrang tiwala sa Panginoon, meron palang pundasyon yan. Okay? The foundation of our confidence, sabi niya nito, is Philippians 4:13. Ito yung Philippians 4:13 ay base sa tatlong bagay. The first is our position in Christ. So dapat ikaw ay Kristiyano. If we accepted the Lord Jesus Christ, tinanggap natin yung gift of salvation. So meron tayong kaligtasan. Kasi yung kaligtasan natin ay libre, regalo. Pag tayo nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. So, pag tayo nalaligtas, ay lumalabas na tayo anak ng Diyos. We are God's children. And He is our Heavenly Father. Kaya pag tayo nag-pray, Father, in Jesus' name. Pero bago ka mag-pray, kailangan checkin mo na nasa fellowship ka. Kaya kailangan nasa kalooban ka ng Holy Spirit. Connected ka sa Holy Spirit para magkaroon 1 John 1:9. So pag nag-1 John 1:9 ka, nag-confess mo na yung kasalanan mo, pwede ka na mag-pray. Father in heaven. Sa uli, in Jesus' name. Yun. So, kailangan sigurado natin yung posisyon natin. Yan ang pundasyon ng kaya malakas ang tiwala mo sa Panginoon. Alam mo, anak ka ng Diyos. Alam mo, ama mo ay kataas-taasan. Okay? Pangalawa, the second is our perception of who Jesus is. Yung pag-unawa natin kung sino ang Panginoon sa Kristo. Now, una, siya ay sovereign. Ang Ama ay sovereign, ang Holy Spirit ay sovereign. Ngayon, una, ang totoo na natin, ano pang pag-unawa mo sa Panginoon sa Kristo? Siya yung sovereign, siya yung kataas-taasan. He is the sovereign ruler of this universe. Siya ang may-ari nito. Siya ang may control ng lahat. Sovereign siya eh. He controls all that happens and is fully capable of equipping us. Okay? Maliwanag po, di ba? So, kontrolado niyang lahat ng mga mangyayari, at kakayahan, galing ito, no? To fully capable of equipping us. Iti-train niya tayo. Siya magbibigay ng kakayahan sa atin. Siya magbibigay ng karunungan sa atin through the Holy Spirit. Yan po. So ngayon, binigyan ka ng kakayahan. Ngayon, ano pa ang dahil mo para hindi mo kayang sundin?
Hindi ba? Kaya nga kailangan magpapasakop ka sa Holy Spirit ngayon sa yung power na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, pagka Kristiyano ka na, nasaan ang Holy Spirit, magpasakop ka. Ngayon, ang gagawin ng Holy Spirit, ipapakilala niya sa inyo kung sino si Kristo. Ngayon, makikilala mo na, siya pala yung kataas-taas ang Diyos. At siya ang may kontrol ng lahat. At sa lahat ng mga nangyayari, even ang COVID na to. At siya ay may kakayahan. Ako ay kanyang i-train, equip kung anong gusto niya ipagawa sa akin. So, wala na lusot. Alam mo na yan eh. Third, this is from okay, yung third, yung kanyang pangako. Una, the first is our position in Christ. The second is our perception of who Jesus is. The third is His promise. Anong promise niya? The Lord is always with us. Ano yun? Both providing for our needs and empowering us. So, walang problema, di ba? Hindi ko kaya, ayan ang power. May promise eh. May kailangan ka, I will provide all your needs. Hindi lang puro material na bagay, pati pangangailangan mo sa spiritual na bagay. Ano pang problema mo? Sabi niya dito, ano pa? Hindi ko ka-empower kita. Ano pa problema mo? So, if you have experienced new life in the Lord Jesus Christ, this assurance is for you. Kaya sinabi ni Paul, sigurado ni Paul na siya ay Kristiyano, nakita ni Paul kung sinong Panginoon Kristo, na-experience niya, mabulag, nakakita sa uli. Okay, nakita niya yung katotohanan, at lumalago ko siya, kinuruan siya ng Panginoon. Pangatlo, may promise siya. Okay? Na siya, dahil sabi niya, wala kang po-problemahin, puprovide ko lang lahat ng problema, kailangan mo, bibigyan siya ng kapangyarihan. Now, na-experience niya yung kanyang buhay sa Panginoon sa Kristo, ito'y assurance para sa kanya, yan, sabi niya, kaya pala nasabi niya dito sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So ngayon, alam niyo nag-apply ngayon sa buhay niyo Philippians 4:13 yan. Okay? Hindi yung basta-basta gamitin mo yan. Si Paul, kaya niya ginamit yan kasi alam niya. Alam niya yung foundation. Base sa tatlong mga bagay na yan. Una, kayo ba'y Kristiyano na? Para sa foundation. Pangalawa, okay, naunawaan mo naman ang Panginoong Kristo ay siya yung kataas-taas ang Diyos niya. Siya yung sovereign ruler. Kasi isa ang katangian nila sa Ama eh. Ang Anak at ang Espiritu Santo ay parehong sovereign. Iba-iba lang kanilang papel na ginagampanan. Kaya sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Sa katangian. So ngayon, dahil kilala mo ng Panginoong Kristo ngayon, intindihan mo na siya yung kataas-taas ang Diyos na may kontrol. May kakayahan na ikaw ay bigyan ng kaalaman. Diba? Yan ang katakot mo. Ngayon, andun na ngayon yung kumpiyansa mo sa kanya. Kasi una ka, anak ka ng Diyos. Kristiyano ka. Nasa iba na ng Espiritu. At ngayon, may kakayahan ka na ngayon. May power. Pangatlo, na yung promise niya. Kasi palagi nasa atin. Kasama natin siya palagi. Pati sa pag-provide ng ating mga pangailangan, pati yung power na kailangan natin, andun na rin, promise niya yun. At yun, nararanasan mo yung bagong buhay mo kay Kristo. Ito ngayon yung assurance mo, ito yung lakas ng loob mo, ito yung tiwala mo sa Kanya na masabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. So, walang dahilan, hindi mo gagawa. Okay? So, pag-isipan nyo ngayon yan, sa araw, may maaaring nangusap ang Lord sa inyo na yung Sunday school teacher ka sa pangnabukasan, tuturo ka sa mga bata, hindi ka dapat mamili. Okay? Pinatawag ka ni pastor, halimbawa, ay kayo maging extension workers. Halimbawa, tinawag yung mga leaders, tapos sumama ka sa amin, mag-visit, tapos tama ka. Mag-train ka. Hindi ka matitrain na palagi nasa bahay. Hindi ka ititrain ng television kasi yan ang mga bagay na gagamitin ng Diablo para hindi kanya magamit. Pero dahil gagamitin ng kanong Lord, dyan dumadating yung mga problema sa buhay natin. Kasi tandaan natin na para makuha lang ng Diyos ang attention mo, di ba? Ipaparanas sa atin yung hardship at saka difficulties in life. Para matuto tayong lumalim yung prayer natin at makaroon tayo ng respeto sa Kanya. Yun po. Okay, conclusion na tayo. Okay, tuwa na kayong challenge ha. I challenge you to begin claiming this promise, mga kapatid. May paliwanag ko sa inyong kahulugan nito. I-claim niya itong promise sa Philippians 4:13 na ang kinin nyo na yan.
Yung Philippians 4:13 ay angkinin niyo na yung pangako ng Diyos na yan. At tunay itong paniwalaan. Paano walang posible sa atin na pwede natin gawin? Halimbawa, bigla kang tinaprap, ikaw muna ang ano. Siyempre, hindi ka naman tatak na hindi ka alam, hindi ka muna ititrain. Pwede ba mag-song lead? Di ba? O pwede ka bang samahan mo itong mga to? So, accept it by faith on the basis of your personal relationship with Christ. Okay? Tatanggapin mo kung ano yung kapagawa, challenge, hamon sa inyong Diyos. Base saan? Sa iyong relasyon sa Panginoon sa Kristo. At yung pangako niya na ginawa niya sa kanyang salita. Okay? Now, ito yung ginawa mo, i-reveal naman ng Ama sa kanyang perfect will para sa iyong buhay every day. Habang nag-aaral ka ng kanyang salita, habang nakikipag-usap ka sa kanya, unti-unting inihahayag sa iyo ng Ama yung plano niya para sa iyo, yung will niya para sa iyo. Ngayon, hindi nyo nararanasan yung sinasabi ko kasi araw-araw di ba kayo nagbabasa? Yung iba sa Sunday School, siso lang, sinso. Ano ba yan? Sinso. Basahin nyo. Ako na-appreciate ko pa yung iba yung pinadadala ko ng devotion, nagta-thumbs up, tapos, Pastor, thank you for the time. Para si Doktora yung nag-dentist ko. Hindi natin member, di naman baptist yung pinapadala ko. Alam mo, nagpapadali pa lang yung niya, Pastor, thank you, it's very timely. Ay, ako na, para sa itong ganatong, kahit kung siya, launa na ako matulog, baka wala ko ng devotion. Pero di ba sa inyo, kung siya, gusto ko nang putulin yung devotion niya sa inyo, dahil di ba lang, wala man lang, ano, happy siya. Okay? So, angkinin nyo na yung Philippians 4:13 na yan, at tunay itong paniwalaan. Accept it by faith on the basis of your personal relationship with Christ at yung promise niya na ginawa niya sa kanyang salita na ito, ginawa niya kapatid. Okay? Yung Ama ay i-reveal niya ang kanyang perfectong plano niya, kalooban niya para sa iyong buhay. Araw. So, ibig sabihin, magiging official na gagamitin mo yung prayer room mo kasi doon mo siya kakausapin at doon ka rin niya kakausapin. At siyempre, gagamitin niya itong live preaching na ito para ipaalam sa iyo yung kalooban niya. Ang kalooban niya sa ngayon, sabi niya, claim mo na ang aking mga salita at ang aking mga pangako. At unti-unti ko i-reveal sa iyo yung aking perfectong kalooban sa buhay mo. Instead of umatras ka sa takot at parang wala kang kasiguruhan, you can move ahead in perfect confidence. You have the assistance, and provision to fulfill anything. Yung mga doubts ninyo, yan, inahantay lang sa akin ng Panginoon. Alam mo na nga kataas-taasan ako. Alam mo na all-knowing ako, alam kong simula pa dulo, alam kong iniisip mo. Kasi iba mabasa ng Diyos sa isip mo, tumatanggi ka, natatakot ka, in spite na pinagagawa niyo sa buhay natin. Kapatid, ang Diyos nag-aantay sa atin. Gusto niya bilang anak ng Diyos, tayo anak ng Diyos. No? Gusto niya sa atin, mag-aalala yan sa buhay natin, hindi ko kaya, mabibigo lang ako, ang gusto ng Panginoon, kaya ko yan. I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi lang yung sumuhay ka, hindi ka empower ng Diyos para sa iyo. Okay mga kapatid? So that's confidence that conquers. Lalabanan niya, tatalunin niya yung mga negative words natin, negative attitudes natin, yung mga doubts and fears natin, kundi ang papalit dyan ay yung lakas ng loob, tiwala sa Diyos, at pagsunod sa Kanya. Hindi mo ba? O, di ba bagong direksyon natin? Yan ang buhay Kristiyano. Okay? So again, paalala, ito yung panahon para masigurado natin ang ating kaligtasan. Ito yung panahon para magpalakas, magpatatay sa ating pananampalataya dahil may darating na higit na mas matindi kaysa COVID. Yan ay ayon sa kanyang prophecy. Okay? Kaya pinagahanda ko i-series yung ating end time na yan. Kasama po dyan yung rapture, kasama yan yung tribulation, kasama yung Armageddon, kasama dyan yung millennium. At gusto ko, bago tayo umakyat, ilubos nyo maunawaan yan. Amen po? Okay. So, again, magandang gabi sa inyong lahat.
At bago tayo mag-iwa-hiwalay, pansamantalang pag-iwa-hiwalay kapatid, tayo muna yung magpapasalamat sa Panginoon. Aming Amang Banal na nasa langit, salamat po Ama sa inyong kabutihan. Salamat po Ama sa patuloy na protection mo sa amin laban sa COVID virus na yan. Alam po at naniniwala kami na hindi mo hahayaan ang bawat anak mo ay madapuan o malapitan man lang ng isang milya ng virus na yan. Salamat po sa inyong mag-iingat sa aming mga kapatiran na nasa abroad. Tulungan na po sila doon, bigyan ng kalakasan, protektahan na po sila. Ano man ang kanilang ginagawa, kayo pang papatuloy na mag-bless sa kanila, na makita nila na yung gumawa nito ay mga mananampalataya. Meron din po sa amin na nandito sa aming bansa. Kayo pang patuloy na manguna sa amin. Nilalapit po namin sa iyo yung presidente namin, si Presidente Duterte. Bless mo po yung kanyang pamumuno sa aming bansa kasama ng mga kanyang mga ayuda, kasama ng kanyang mga gabay, mga assistant na ginagamit ko para patuloy na sumulong po yung aming gobyerno sa maayos at masaganang kondisyon. Bigyan mo po sila ng kalusugan, maging mga nasa front line po namin. Alam ko na medyo lumaki na naman ang may symptoms. Dahil ngayon ay may andun yung sinaswab na po sila ngayon, andun yung testing. Natural lang po na dumami. At least masisiguro ng Department of Health na lahat ay mapipigilan yung paglala ng mga mayroon mang simptomas. Nawa po ay mayroon na pong makagawa na po ng vaccine ng aming mga kababayan magagaling. Bigyan po sila ng katalinuhan na nakagawa ng vaccine para dito. Salamat po sa iyong pag-iingat sa mga gaban. Hanggang sa muli makita-kita ulit kami sa Sunday. Bigyan mo kami ng masarap na tulog. Si Nanay Beth, yung mga matatanda na may edad sa amin, bigyan mo na kami ng masarap na tulog. At maayos na kaisipan, alisin mo sa amin yung pagre-reklamo, alisin mo sa amin yung pagkainit. Sana po matuto kami tanggapin kung ano nasa paligid namin, lalo ngayon mainit. At kung saan po konti ang tubig, sana maiwasan namin magreklamo, kundi patuloy magpasalamat sa inyo. Para man dumating sa buhay namin. Salamat sa iyong salita, how confidence conquers. At dahil dito, siguro ma-eliminate namin yung pagreklamo, mga negative words sa buhay namin. Kundi magkaroon kami ng kumpiyansa, tiwala po sa inyo, na sa amin walang aksidente. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya namin, mga mamis, mga at daddy na nasa bahay, maging ang buong tahanan, mga anak at apo. Bigyan mo kami ng pagkakaisa sa buo sa loob ng tahanan. Andun yung tulungan, andun yung pagkikisa, pero habang kami hindi nakikita-kita, hindi mawala sa amin yung panalangin, pag-aaral ng iyong salita, at pag-apply ng iyong salita. At matuto kami nag-abang sa iyong nalalapit na pagdating. Pagpalain yung mensahe namin, pagpalain yung bawat isa, lahat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, amen. Salamat po sa panalangin. Salamat, walang problema sa ating cable. Okay? Sa ating line, sa ating signal. At yan ay dahil sa kalooban ng Panginoon sa atin. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Enjoy your dinner. Kung masarap ang dinner, padala lang kayo dito. Joke.